Walang landing gear, kaya sumadsad sa runway ng paliparan sa Muan, South Korea ang eroplanong yan hanggang bumangga sa pader at sumabog. Sa 181 sakay nito, 151 ang nasawi ayon sa fire agency roon. Sinusuyod ang paligid para sa mga labi ng mga biktimang tumalsik dahil sa pagsabog. 2 crew member ang nasagi. Galing Bangkok, Thailand ang Jeju Air flight na isang Boeing 737-800. Ayon sa Transportation Ministry, lahat ng sakay ay South Korean at 2 ay Thai nationals. Walang Pinoy roon ayon sa ating konsulado. Humingi ng tawad sa mga kaanak ng mga biktima ang Jeju Air habang nakiramay ang Boeing. Lumalabas sa posibleng dahil ito sa bird strike o pagkahigop ng ibon sa makina ng eroplano lalo't naglabas daw ang control tower ng bird strike warning. Hindi lang mga presyo ng prutas na bilog ang binabantayan sa Divisoria, pati po kaligtasan ng mga namimili at nagtitinda, lalo't may nahuling suspect sa pagnanakaw. Mula sa Maynila, nakatutok live si Von Aquino. Von? Pia, sa gitna nga ng pagkaabala ng lahat sa pamimili ng kanilang pang-medyanoche, isang suspect sa pagnanakaw ang nahuli ng mga vendor dito sa Divisoria. Bugbog sarado sa mga galit na vendor ang isang lalaki na itinuturong nagnakaw umano ng belt bag ng isang vendor sa Ilaya, Divisoria, Maynila pasado alas 10 ng umaga. Kwento ng biktima, nag-aayos siya ng mga paninda nang makita niya raw na kinuha ng suspect ang belt bag sa kanyang tindahan. Yung belt bag, nandun sa may gilid. Ngayon, sabi niya, bigla siya yumuko siya ng ganyan, kinuha biglang humablot. Sabi ko, Hartin, kako yung cellphone mo. Sabi ko sa anak ko. Ay, ikaw yung mismo nakita ko, may kulay ang buhok mo, wala akong ibang nakita. Nang magsisigaw siya na may magnanakaw, sumaklolo mga tao hanggang nasukol ang suspect at dinala sa Wanuna Police Community Precinct. Hindi po, ma'am. Tinagis lang po sa akin yun, ma'am. Bakit tinagis sa'yo? Ewan ko po, nahuli po kasi siya nakita po tumatakbo Hinahabol ko din po, Tuloy po yung reklamo laban sa suspect. Pansamantala po, nandito po siya sa pigitan ng Manila Police District Station 11. Ang kakaharapin niya pong kaso is pagnanakaw or theft po. Nangyari ito sa gitna ng pagdami ng mga namimili ng bilog na prutas sa Divisoria, gaya sa Santa Elena Street na sumikip na kaya't halos hindi na umusad ang mga naglalakad. Paswerte daw po Saka dagdagan mo na din sa sikap. Inuunti-unti ko po, ma'am, kasi po mas tumataas po yung presyo pag bagong taon na po kasi. Ayon sa isang nagtitinda, ilang bilog na prutas na raw ang tumaas ang presyo. Mamimili na kasi mga 30-31, mahal na po yung grapes, lalo na yung grapes. Ngayon 200. Maka sa 30 ng gabi magti-300 na po yun. Kung mamimili ng mga prutas, merong 50 pesos kada tumpok, net o kilo. Kung kada piraso mula 35 pesos hanggang 160 pesos ang price range. Meron ding 3 for 100 pesos at 200 pesos kada kilo. Ang mga matatamis at malagkit na mga kakanin at tikoy, mabenta na rin daw. Mag-stay na po yan sa ganyan na presyo. Hanggang mag-New Year? Yes po, yes po. May mga nagtitinda rin ng polka dots na damit. Sa ilang stall kasama ng mga tindang tsinelas at iba pang gamit ang mga paputok tulad ng fountain at luces. Sabi ng nakausap naming tindera na tumangging humarap sa kamera, ipinabenta lang daw sa kanila ito. Ang ibang mamimili naman, turotot ang binili. Panahon na para magbago. Ate, nagpapaputok po ba kayo? Yes, pumupunta pa ako ng Bukawi. Nag-ikot naman sa Kamaynilaan ng Manila DRRMO kasama mga fire truck na nagpatunog ng kanilang sirena para balaan ng mga Manilenyo na huwag magpaputok para iwas sunog at iwas disgrasya sa pagsalubong sa bagong taon. Pia, sa mga oras na ito ay dagsa pa rin ang napakaraming mamimili dito sa Divisoria. Kaya naman ang resulta niyan, napakasikip ng daloy ng trapiko sa ilang kalsada dito sa Divisoria, katulad na lamang dito sa San Juan Street, kung saan halos wala ng galawan yung mga sasakyan. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Magbabagong taon ng walang bahay ang nasa 50 pamilyang nasunugan sa Caloocan. Isang lalaking PWD ang nasawi. Nakatutok si Jomer Apresto. Nabulabog ang mga residente ng Barangay 118 sa Caloocan City matapos sumiklab ang sunog pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Halos lahat ng residenteng nasunugan, walang mga gamit na naisalba. Nagtatakbo ang akala ko sino ang tumatakbo.
Talaga dito daw sa amin. Kaya nga nagtakbuhan na, wala nga akong dala, yun lang ang dala-dala ko po. Akala ko may nagpapaputok, nagsisigawan na po sila. Paglabas ko po ng pinto, ay na nga po, ang lakas nga po ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang 38 years old na lalaking PWD ang namatay sa sunog. As per mga witnesses po, bumalik po siya sa loob. Kaya na-trap na. Tapos mahina daw po yung pandinig niya. Saan sa banda siya natagpuan? Sa second floor. Lumalabas sa investigasyon na nagsimula ang sunog sa second floor ng isang 3-story residential area kung saan mabilis kumalat ang apoy. Masikip po yung daan, dikit-dikit po talaga yung bahay. Mga bahay po na nasunog, more or less 20 residential houses. Nananatili muna sa chapel ang mga nasunugan. Batay sa datos ng BFP, aabot sa 200,000 pesos ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Iniimbestigahan ng otoridad ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Naglalaki ang alon ng humampas sa Peru at Ecuador. Lumubog at napinsalang maraming bangka na tila mga laroang iwinasiwas sa laot. Ayon sa mga ulat ng local media, ang mga alon ay dulot ng malalakas na hangin galing pa sa karagatan sa Estados Unidos. Isa ang napaulat na namatay sa Ecuador dahil dito. Sa Peru naman, isinara ang ilang beach resort at daungan. Nakauwi na 13 Pilipina ang pinangakuan ng trabaho sa Thailand pero ginawang surrogate mother sa Cambodia. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bumiyahe pa Cambodia ang 13 Pilipinang ito para magtrabaho. Pero pagbalik ng Pilipinas kanina, ilan sa kanila ang may dalang sanggol. May isa, kabuanan na. Nirecruit daw sila online para maging surrogate mothers o yung pinagdadalang tao para sa anak ng iba. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, kabilang sila sa 20 Pilipinang nahuli ng Cambodian authorities noong Setyembre. Bawal ang surrogacy sa Cambodia kung saan sila dinala, imbes na sa Thailand na ipinangako raw sa kanila. Hindi po magkakilala, pupunta silang Thailand for $10,000 to $12,000 ang bayad basta makadeliver ng anak. No, hindi kanila yung egg cell obviously or yung sperm cell. 7 sa kanila ang naunang nakabalik ng Pilipinas pero naiwan doon ang 13 at kinasuhan. December 2, na-convict sila dahil sa human trafficking. Pero December 26, binigyan sila ng royal pardon sa Cambodia. Kasama to sa usapan para paulan sila na angkin nila yung baby, hindi nila ibibenta, iuwi nila bilang kanila. I-register na natin as Philippine citizens na anak nila. Iniimbestigahan ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang recruiter ng mga Pilipina. Sa ngayon, ito pa lang daw ang kaso na maraming Pilipinang nasangkot sa surrogacy. Nag-aalala raw ang mga babae na habulin sila ng kanilang recruiter. Mananatili muna sila sa isang pasilidad ng DSWD. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, itinuturing silang biktima ng human trafficking. Bibigyan sila ng lahat ng tulong, kabilang ang counseling at transportasyon pauwi sa kani-kanilang probinsya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nakakulong ngayon sa Kuwait ang isang Pinay domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay ng isang batang Kuwaiti. Nakatutok si JP Soriano. Ikinalulungkot ng gobyerno ng Pilipinas ang isang ulat sa Kuwait na isang domestic helper umano ang nagsilid sa isang bata sa loob ng washing machine na ikinamatay nito. Sa ulat ng Arab Times, pinaospital daw ng magulang ang anak pero namatay rin dahil sa mga natamong sugat. Dahil iniimbestigahan pa ang kaso, limitado muna ang impormasyong maibabahagi ng Office of the Migrant Affairs ng DFA. Yun ang lumalabas sa Kuwaiti News na umamin siya dahil naiinis na siya sa bata. So, we have to also see her state of mind. Baka defense din yun, no? Na hindi naman normal na gagawin mo yun sa sanggol. 1-year-old lang yung bata. Nakikiramay ang gobyerno ng Pilipinas sa Kuwait at pamilya ng bata, pero bibigyan pa rin ng legal assistance ang OFW na nakulong ngayon. We assure everyone that the DMW, of course, aside from cooperating with the Kuwaiti authorities and our embassy in Kuwait, will pursue an in-depth look on this incident. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.